Okay, isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng nakatunghay ng FB Live na ito, isa pong mapagpalang araw sa inyo. Sa naman sulok kayo doon, ng daigdig, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat isang pribilehe po na ako'y makapag-share ng mga salita ng Panginoon. At bago po tayo tuluyang dumako sa ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito, hayaan po muna natin na purihin natin ng Panginoon. Tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Mayroong lakas, maglilingkod sa iyo sa pangalan niyo. Aking iaalay ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Susunod sa iyo, aming Panginoon, habang ako'y mayroong lakas, maglilingkod sa iyo sa pangalan niyo. Aking iaalay ang buhay ko sa iyo, Panginoon, habang ako'y nabubuhay, ako'y maglilingkod sa iyo. Habang ako'y may hininga, magpupuri sa ngalan niyo, aming Panginoon. Di kita ipapapalit sa yaman na sanlibutan. Dumanas man ako ng pagsubok, alam kong biyaya niyo'y sapat upang ako ay lumakas. Habang ako'y nabubuhay, ako'y maglilingkod sa iyo. Habang ako'y may hininga, magpupuri sa ngalan niyo, aming Panginoon. Habang ako'y nabubuhay, ako'y maglilingkod sa iyo. Habang ako'y may hininga, magpupuri sa inyo, aming Panginoon. Magpupuri sa ngalan niyo, aming Panginoon. Magpupuri sa ngalan niyo, aming Panginoon. Okay po, magandang umaga pong muli mga kapatid. Isang
Napakagandang umaga po na binigay ng Panginoon sa atin sa araw na ito. At bago po pala tayo magpatuloy, ako nga po pala si Brother Carding ng Maranlig, Doropi Church, Marinduque. Manggagawa po ni Pastor Alex Requentel sa lugar po ng Barangay Maranlig, Torrijos, Marinduque. At tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, ako po'y nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na pinag-alab niyo po sa akin, sa amin, Panginoon, sa buong magdamag na kami po ay iningatan niyo sa aming pagtulog. Salamat din po, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng nakatunghay ng FB Live na ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, naway maging pagpapala, Panginoon, ang inyong pong mga salita na mahayag sa umagang ito. Panginoon, hinihiling ko po, O Diyos, na balutin niyo po ako ng iyong kapangyarihan at ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na gumawa sa aking buhay sa umaga pong ito. Gamitin niyo lamang po ako bilang daluyan ng iyong pagpapala. Ngaynoon, salamat po. Purihin nga po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito, ang pinamagatan ko pong ang pagsunod kay Kristo ay isang pagpapala. At kung kayo po ay may mga banal na kasulatan sa inyong pong mga tahanan, ayan niyo po akong samahan, makipagbukas sa aklat po ng Juan, Kabanatang 14, talatang 21. At ating pong basahin. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. At napakahalaga po, mga kapatid, na habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, nandun po yung pagsunod sa ating Diyos na buhay. At sino po yung naging isang mabuting halimbawa na sumunod? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Di po ba, mga kapatid? Sapagkat ang sabi nga ng aklat po ng Juan, Kabanatang 6, talatang 38, ayon sa sinabi ni Jesus, ano ang kanyang layunin sa pagparito niya sa lupa. Ang sabi po dun sa ating teksto ay, sapagkat ako bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang kalooban ng Ama po ang siyang nasusunod. Nang ang ating Panginoong Hesus ay magkatawang tao dito sa lupa, ay patuloy na ang ating Panginoong Diyos ang nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin upang sa mga pagkakasala na nagawa ng ating mga maninuno ay maibsan yung kasalanan na kanilang ginawa. Sapagkat nung nagkasala si Adan at si Eva, nagkaroon po ng malaking dibisyon ang tao sa Panginoon. Kaya nga po, napakabuti ng Panginoon at napakaganda ng kanyang puso sapagkat gumawa ang Panginoon ng paraan upang ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa aklat po ng Pilipos ay sinabi doon, sa Pilipos chapter 2, ang sabi po doon, Verse 6, kahit siya ay Diyos, hindi siya napumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, usan niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Ano po? Ang sabi nga po dun sa binasa natin kanina, bumaba ang ating Panginoong Diyos dito sa lupa, hindi upang gawin ang kalooban niya, kundi ang kalooban ng Diyos Ama. Ano po? At upang ang bawat isa
na sumasampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po? At marami po ang nagsasabi, sabi nga ay, iniibig ko ang Diyos, ngunit paano na? Okay po, magpatuloy po tayo. Sapagkat nag-lock po yung signal natin. Ano po? Nandito na po tayo sa ating pinag-aaralan. Ulitin ko po, bumaba ang Panginoon dito sa lupa para gawin yung kalooban ng ating Ama. Ano po? At sabi nga po sa aklat, okay po, patuloy po tayo sa ating po pinag-aaralan. Bumaba ang ating Panginoong Diyos sa langit, hindi upang gawin ang kalooban niya, kundi ang kalooban ng Diyos na nagsugo sa Kanya. Marami po nagsasabi na iniibig ko ang Diyos, ngunit paano natin ito mapapatunayan? Ano pong sabi doon sa aklat ng 1, chapter 14, verse 15? Ang kanya pong sinabi, kung iniibig ninyo ako, susundin nyo ang aking mga utos. Ano po itong mga utos na ito? Sa aklat po ng Exodus ay mababasa natin at napapaloob dito, ang sabi doon sa unang utos, ang sabi doon sa utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan laban sa iyong kapwa. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nagkulang sa kanyang mga paalala. Ano po? Sinabi niya sa 10 utos, aklat ng Exodus, at pinag-uutos na huwag kang kapapatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Alam natin na sa bagong tipan, nang ang ating Panginoong Diyos ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, ay siya po ay tinukso ng dyablo. Ano po? Sapagkat siya po ay nasa anyong tao, siyempre doon sa kanyang pagpapasting, ay siguro po hinang-hinana ang kanyang katawan dahil sa anyong tao, dumating po yung manunukso. Ano po? At sinabi sa kanya, dito po ay humihingi rin ng patunay ang dyablo. Sabi nga sa Mateo chapter 4 verse 3, dumating ang manukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Isang mainam pong bagay na tayo po ay sumusunod sa inuutos ng Diyos. Ano po? Sapagkat ang sabi niya sa unang Juan, kabanatang 2, talatang 3 hanggang 4, nakatitiyak tayo nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yung po pala, kapag ikaw ay sumusuway sa mga utos ng Diyos, tinuturing kang isang sinungaling at wala sa iyo ang katotohanan. Nakatitiyak po ako na kapag tayo sumusunod at namumuhay sa katotohanan, ito'y hindi po mawawalan ng saysay, mga kapatid. Hindi po mawawalan saysay yung ating ginagawang pagsunod sa ating Panginoong Diyos. At ito po ay pinatunayan ng ating Panginoon nang siya po ay mabayubay doon sa bundok ng Kalbaryo. Ano po? At ito ay inihahantulad ng ating Panginoon sa 2 tao na nagtayo ng kanyang bahay. Ang 2 uri ng pagtugon sa kanyang mga utos, ano ang pagkakaiba ng 2 ito? Ang una po, ito sa aklat po ng Pedro, kabanatang 1, 22, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, umula ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba dahil nakatayo sa ibabaw ng bato. Mga kapatid,
ang ating pong pananampalataya ay dapat ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Ano po? Sapagkat ang batong sinasabi dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga doon, kaya't ang bawat nakikinig, nagsasagawa ng salita kong ito, ay matutulad sa isang taong matalino. Ano po? Kapag pala ang iyong pananampalataya ay nakatanim, ang iyong pundasyon nakatanim sa ibabaw ng bato, nandun po yung pagiging isang matalino. Ano po? Ang sabi naman po doon sa pangalawa, ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, bumagsak ang bahay at iyon ay lubusang nawasak. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang ating pong pinangahawakan, ang ating pong sinasampalatayanan ay Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. At kailanman hindi po niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sapagkat dahil kung ang isang tao ay nakikinig lang at hindi sinasabuhay ang kanyang napakinggan, maaring mapuay ang pundasyon ng kanyang pananampalataya at maaari po itong mawasak. Ano po, mga kapatid? Kaya ang kinakailangan po natin ay maayos na pundasyon sa ating pananampalataya. Dahil may pangako ang Panginoon sa lahat ng taong masunurin sa Kanya. Ano po? Ang sabi po sa aklat ng Juan, Kabanatang 14, talatang 23, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami siya sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ano po? Napakaganda pong salita ng Diyos. Iibigin siya ng aking Ama at kami siya sa Kanya at mananahan sa Kanya. Kaya nga po, ano man ang gawin natin sa ating pang-araw-araw na buhay, kung kasama natin ang Panginoon, hindi po tayo matitinag sa ating mga pananampalataya. At lagi tayong sasamahan ng Diyos, ano man ang ating ginagawa. Sapagkat sinabi niya po sa aklat ng Kawikaan, chapter 3, 5-6, tayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, huwag kang manananga sa sariling karunungan, sa isang guniin mo sa lahat ng inyong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong mga lakad. Ang sabi nga po sa aklat ng Juan, chapter 15, verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Ano po? Sabi nga po, ulitin ko po, sa aklat ng Juan, Kabanatang 15, talatang 10, kung tinutupad nyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Mananatili po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat sa atin. Kung lagi po tayong nananampalataya at lagi tayong nakaugnay sa ating Panginoong Diyos, ano man ang ating ginagawa sa araw-araw. Ano po? At napakahalaga rin po na lagi po tayong nagbabasa ng kanyang mga salita. Ayon po kay Jesus, ano ang una at pangalawang pinakamahalagang utos sa kautusan? Ano raw po yung una at pangalawang pinakamahalagang utos sa kautusan? Ayon po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 22, talatang 34 hanggang 40 po, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito po yung una, ano po? Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sapagkat kung iniibig po natin ang ating kapwa, hindi po tayo makakagawa ng pambagay na labag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang ating pong pinaglilingkuran ay Diyos na banal. Ano po? Kaya kailangan po ang mga anak ng Diyos ay laging nakaugnay, laging nagpapabalot ng banal na Espiritu
ng Diyos. Ano po? Ano man gawin natin sa araw-araw, tayo po ay laging nagpapabalot ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat, ang sabi nga, paano tayo dapat sumunod sa Diyos? Ang sabi nga po doon, paano nga ba tayo dapat sumunod sa Diyos? Unang-una po, kung tayo po ay sumusunod sa Diyos, hindi po natin ipagkakait sa Panginoon yung pagpupuri natin sa Kanya. Pangalawa, kung iniibig natin ang Diyos at sumusunod tayo sa Kanyang mga utos, magkakaroon po tayo ng time para magbasa ng Kanyang mga salita. Magkakaroon po tayo ng oras sa pagbabasa ng Kanyang salita. Sapagkat dito po tayo nagkakaroon ng kalakasan. Ano mang problema dumating sa buhay natin, ano mang pagsubok dumating sa buhay natin, maasahan natin kapag tayo po ay nasa presensya ng Diyos, tayo po ay nasa kalagitnaan ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoong Jesus. Paano tayo dapat sumunod sa Diyos? Ang sabi nga po sa aklat ng Deuteronomy, Kabanatang 26, talatang 16, ngayon ay binibigay nga sa inyo ni Yahweh ang mga tuntuning ito, sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Sundin daw po natin ng buong puso't kaluluwa ang mga tuntuning ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ibinigay na daw po ni Yahweh ang mga tuntuning ito upang sundin natin ng buong puso't kaluluwa. Napakabuti ng Panginoon. Napakaganda po ng mga talatang ating tinutunghayan sa umagang pong ito. Talagang kinakailangan kapag po tayo naglilingkod sa Panginoon, maglingkod po tayo ng buong puso. Buong kaluluwa at buong lakas. Mga kapatid. Ang sabi nga po sa aklat ng Joshua, chapter 1, verse 9, napaganda pong talata nito, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin, magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob, huwag kang matakot o mawala ng pag-asa. Ako si Yahweh ang ning Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Lagi po nating alalahanin ang kabutihan ng Diyos sapagkat napakarami pong pangako ng Panginoon sa banal na kasulatan na pwede natin pong panghawakan, mga kapatid. Uulitin ka po, sa aklat ng Josue, Kabanatang 1, talatang 9, alalahanin mo lagi itong aking tagubilin, magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Yun nga po ang napakabuting salita ng Diyos na lagi nating pinagbubulay-bulayan. Na alalahanin lagi ang Panginoon. Magkaroon po tayo ng time para sa Diyos. Huwag po nating pigatiin ang banal na Espiritu. Lagi po nating nasaid na laging kasabikan ang kanyang presensya. Sapagkat doon po tayo humuhugot ng ating mga kalakasan. Sapagkat kung tayo po ay merong mga dinaranas ng mga pagsubok, problema, sakit, karamdaman, wala pong imposible sa Diyos. Kayang-kaya po yung pagalingin ng ating Panginoong Hesus. Ang tagubilin lamang po niya, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh ang iyong Diyos, isa sa iyo saan ka man pumunta. Napakaganda po ng ating binasa na talata sa Biblia na saan man tayo pumunta, tayo sasamahan ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi nga po sa aklat ng Hebreo 13:6, walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Diyos ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Wala pong magagawa ang tao kung hindi po tayo sasamahan ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi pa nga po ay, paano pinakita ng sumulat ng awit ang kanyang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ang sabi nga po sa chapter Aklat ng Awit, Kabanatang 119, talatang
talatang 59 hanggang 40, ang sabi po doon, tinanong ko ang sarili ko kung ano ang nararapat. Ang tugon sa katanungan ay sundin ko ang batas. 60, kaya ako'y nagdudumali upang hindi na mabalang sa hangad kong masunod na ang bigay mong kautusan. Napakabuti po ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Ang ating pong pagsunod sa Panginoon, sabi nga dun sa ating pamagat, ang pagsunod sa Diyos ay may kalakip na pagpapala. Kung tayo po ay sumusunod sa ating Panginoong Hesus, ibibigay ng Panginoon yung lahat ng ating pangangailangan. At simula po, isang patutulaan po, may iksing patutuo, na simula po nang kami makakilala ang aking sambahayan, ang aking asawa at mga anak sa Panginoon, kailanman hindi po kami pinagkulang ng Diyos. Simula po nang makilala ko ang Diyos bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay, siya na po yung lagi kong tinatawagan araw-araw. Sa Kanya po ako humihingi ng payo, sa Kanya po ako humihingi ng mga kung anong dapat kong gawin sa araw-araw. Dahil ngayon po ay, ang sabi nga ay pagulo na ang mundo. Subalit ang sabi ng salita ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang sabi po sa aklat ng Hebreo. Kaya may pagpapala po sa ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos. At maaring dito na po tayo magtatapos, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya. Kung ikaw, kaibigan, na tumutunghay sa FB Live na ito, ano man po yung kalalagayan natin sa buhay, ano po yung katatayuan natin sa buhay, tayo man na may problema, may pagsubok na pinagdaraanan sa ating mga buhay, nandyan lang po ang Panginoon. Hindi niya tayo iniiwan. Hindi niya tayo pinababayaan. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Simula po nang makilala ko ang Diyos, hindi po niya kami pinabayaan, ang aking pamilya. Ang lahat po ng pangangailangan namin ay binibigay ng Panginoon. Wala po akong regular na trabaho, wala po akong pinagkakakitaang malaking negosyo, pero ang aking po pinaghahawakan lamang ay hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi kami iiwan ng Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay nagtatapat at kung tayo po ay sumusunod sa ating Panginoong Diyos, hindi po niya tayo kailanman pababayaan. Yan lang po ang aming pinanghahawakan. Yung kanya pong mga salita. Na lagi po naming pinanghahawakan yung kanyang mga pangako sa kanyang pong mga salita. Sapagkat ang Diyos po kailanman ay hindi nagbabago. Maaaring ang tao po ay magbago, pero ang Panginoon kailanman hindi po siya nagbabago. Ang Diyos ay laging nandyan sa bawat isa sa atin. At ang sabi nga po, ano man ang kalagayan natin sa buhay, tayo nga po ay may problema, pagsubok, o bagyong pinagdaraanan. Pero ang Diyos, kailanman, hindi tayo pababayaan. Hindi po tayo iiwanan ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi nga po, kapag tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon, nandun po yung pagpapala ay atin pong makakamtan. Kaya nga po sa umaga pong ito, nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumunghay ng FB Live na ito. Sa lahat po ng nakarinig ng salitang ito na ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos ay isang pagpapala. Kaya nga po, maraming pong salamat sa umaga pong ito at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Salamat po.